Hello, good morning mga ka-jobs. Ganda ng araw. Maliwanag ang langit. Ayan, good morning mga ka-jobs. At ngayon dito tayo, may bago naman tayong client. At yun, tumawag sa atin para magpagawa daw sila ng pergola sa kanilang likod ng bahay. Ayan, at yun, tingnan natin. At samahan nyo po ako sa paggawa ng pergola. Ayan, maraming salamat at ipapakita ko sa inyo. Ayan mga ka-jobs, ito yung gagawa natin ng pergola dito sa likod ng bahay nila. Ayan, at yun, magsisimula tayong nandito ng para foundation niya. Kasi kailangan natin ibaon yung poste para matibay. Ayan. So, yun, at abangan nyo ang mga susunod na nito. Mga gagawin natin. Alright. Mga ka-jobs, ito, nakapag na tayo. Naitayo na natin yung mga poste. Ayan, at nalagyan na rin natin sila ng concrete. Kasi kailangan natin siyang baon para tumibay ang kanyang poste. Kasi may tendency kasi na pag malakas na masyado yung hangin, may tendency na baka mabuwal yung puting natin, yung pinaka-poste. Kaya kailangan siyang ibaon. Ayan. Alright. At saka yun, yan, nilagyan natin siya ng pinaka niya para maging level sila. Yan po ang technique ko pag ako ng poste. Nilalagyan ko siya ng pinaka santo pala, ewan ko kung anong pangalan niya sa Tagalog. Ayan, pero pantay na yan siya. Punta lang. Alright. Ayan mga ka-jobs, nakapag na tayo. Na-layout na natin yung kanyang mga rafters. Ayan. So, ang isusunod natin dito is yun, yung kanyang hanger ay daragdagan pa natin yan dito sa inner side. Kasi may patong na natin yung sa outer. So, dagdag ng inner side hanger. Yung mga hangers niya. Tapos yung yung mga rafters niya, yung joist rafters niya, daragdagan pa natin yan ng yung mga metal hanger, yung kinakabit para support niya para tumibay siya. Ayan, nakapag-layout na rin tayo para sa ilaw. Ayan yung nagpag-wiring na rin tayo. Ayan. So, yun, at pagkatapos nito, ilalatag na natin yung kabubong niya, yung polycarbonate. Ayan mga ka-jobs, dito na yung polycarbonate. Ayan, bali 2 meters siya. Yung lapad niya 2 meters at yung haba niya is 4 meters. Yan, yun ang gagawin natin doon. Pero kakatingin natin to kasi 3 meters lang yun. Kakatingin natin ng mga 1 meter ang haba. Ayan. At makikita nyo to ang kabuuan nito. Lahat. Alright.
ka-jobs, nilatag na natin sa taas yung yung mga polycarbonate na na bubong niya. Yan. Tapos yun pala, nakikabit na rin natin yung mga ilaw. Nakapag-ano na tayo, nakapag-splice na tayo. Pati yung connection na dyan. And bali, sa dalawang ilaw ang ikabit natin. Doon at saka ito. Hindi natin natapos dahil umulan. Kaya hindi tayo makaakyat dun sa bubong. Baka sana bukas kung hindi lang umulan, pagpatuloy natin yung gagawin natin nito. Kasi kapag tayo doon ng nakapag-sale na tayo sa taas, i-save na natin yung mga gilid-gilid para hindi siya mag-drip dito sa mga gilid. Kaya yan, i-save na natin yung lahat. Kaya okay na siya. Ang gagawin natin is na lang, magkakabit tayo nitong yung T-Pix bar doon sa taas. Yung pinagdugtungan niya, tawag ng T-Pix bar. Ayun, kakabit natin sa pinagdugtungan kasi pag wala kasi yan, may tendency na mag-leaks at saka dito sa kanyang pinagdugtungan. Yun, at saka yung gilid nito, yan, may wala pa siyang gutter, kaya yun, lalagyan din natin yung gutter. Yan, at papakita ko sa inyo ang kabuuan. Alright. Ayan mga ka-jobs, itong nilagay kong kulay blue dito sa tip ng ating polycarbonate is yan, tinatawag na breathing tip. Ayan, breathing tape. Ayan siya. Yan ang sinasabi ng breathing tip. Kasi ang mga insekto ay pumapasok po dyan, kaya nilagyan po ng ganyan. Sa dulo, meron siyang tinatawag na covering tape. Ayan, yung dulo nito, kulay aluminum. Kulay aluminum yung nito, yung kanyang mga materialis na ginagamit. Ayan mga ka-jobs, ito yung papakita ko yung mga materialis na ginagamit. Ito yung yung aluminum tape dun sa kabilang side. Kasi mapasok kasi yung mga maliliit na insekto. Kasi yung polycarbonate kasi meron siyang butas sa gitna. Pag hindi mo kasi siya kinubiran ng ganito, papasok sila at doon sila mangingitlog hanggang sa mapuno yung yung pinaka compartment ng yung layer ng kanyang polycarbonate. So pangit siya tingnan, kaya kailangan meron siyang ganito. At saka sa kabilang side, yung nilagay ko ngayon, ito naman yung breathing tape. Ayan, breathing tape. Ayan. Yung sa pinakadulo ng kanyang pagkatapos nun, lalagyan natin siya ng tinatawag na end clip. Yan. Ito yung end clip. Pakita ko sa inyo yung end clip. Ito naman yung pinaka niya. Yung tinatawag na end clip. Yan. May mga butas po to sa gilid. Yan. Itong butas na to, kung sakaling dumaan yung tubig, dito tutulo. Yan, tutulo yung tubig dito. Kaya mayroon siyang mga butas-butas. So, plastic po ito siya. Ito yung pinatawag na end clip. Ayan. Alright.
Ayan mga ka-jobs, dito meron na naman tayong natapos na isang project na naman dito na ating mga kababayan. Ayan. At ito, natapos na naman ulit natin isang project na pergola. Ayan. Naka-connect na siya lahat. Kanyang roofing. Pagkakita tayo ng caping. Yan, tawag yan yung yung kulay puti na mabait. Ayan, caping. Ayan, kulay carbonate. Ayan, pati yung pagilid yan. Yung ano na yan. Lagyan na natin ng silicone. Ayan, wala nang kagabi, umulan kasi kagabi. Ayan, subukan to na kasi sobrang lakas ng ulan kagabi, kaya ayun, subukan nila kung may tulo, wala, pero wala naman pala. Ayan, tsaka yun, nakalagay na tayo ng downspout. Yan, pati yung gutter nilagay na natin siya. Ayan, so yun, re-report over na naman to. Isang ano na naman, isang project na naman ang natapos natin dito sa Dublin, Ireland. Ayan. Ayan mga ka-jobs, at yun, tapos na naman natin ng isang project dito sa Dublin. At baka tingnan natin kung natanggap pa ulit tayo ng panibagong panibagong gawa. Kasi maraming tumatawag sa atin at gusto rin magpagawa ng kanilang bahay. Ayan, at tingnan natin ulit kung makakaya pa natin. Ayan, at nyo po ang ating mga video. Please don't forget to like, subscribe, and comment below. At saka na rin ang ating bell notification para kung sakaling mayroon akong bagong upload ay sana ma-notify po kayo. Ayan, at yun, maraming salamat po sa inyong support at sa panonood ng aking vlog. Maraming salamat, at dito na tatapos ang aking vlog. Thank you so much. Bye-bye.